Okay, so we are live in 543 and hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Reform Presbyterian Church versus Roman Catholic Church. Sa topic na patutunayan ko na limitado ang pagtubos at hindi para sa lahat ng tao. So affirmative natin si Pastor Arnel, negative naman si Brother Yesomar dito mga kapatid. At sa ating setup ng debate, meron tayong standard setup ng debate, yung 10-7 natin sa first stand at saka yung 10-7 sa rebuttal, at meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, meron tayong rule number 1, 20 seconds maximum yan sa lahat ng sagot. Rule number 2, pili muna ng sagot lalo na sa categorical bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, yung ating 10 seconds, pwede kayong magpaliwanag agad, sabihin lang sa moderator kung gusto nyong gamitin ang karapatan na ito. Rule number 5, yung sagutin ang tanong yung naaayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino, probably magbibigay kayo ng pangalan. So rule number 5 natin, tanong lang sa inilatag ng katunggali during first cross-examination. Pero sa rebuttal, pwede na kayong magtanong kahit ano dyan, inilatag man or hindi inilatag. Rule number 6, 2 warning lang ang ibibigay ko. Tapos add and minus lang yan sa time. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification din mga kapatid, every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi ko pinapayagan yung mga physical atake, yung nag-distinguish kayo ng mga physical appearance ng inyong katunggali. Kasama din doon yung mga pagmumura na nakasanayan. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. So, sumayon yung kabilang, hindi papayagang may tanong yan. Rule number 10, pwede ako magtakda ng bagong rules kung kinakailangan mga kapatid. At by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayo, moderator, streamer, timer din sa debate na ito. At naka-live tayo ngayon sa Russia TV mga kapatid at sa aking Facebook din, Russia Vista. Kasama na din dito yung lahat ng nagla-live streaming, lalong-lalo na sa punto por punto. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, bro. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, bro, Rush. Sumasang-ayon pa ang negative. Okay, so yun yung ating confirmation mga kapatid. So bago natin puntahan ang ating debate, gusto ko muna silang magpakilala sa ating audience at ano yung ina-expect nila sa debate na ito. So unahin natin ang ating affirmatibo. Pastor, pakilala ka, Pastor. So, magandang gabi po sa lahat. Ako po ay si Pastor Arnel, isa pong pastor ng isang local church na Reformed Presbyterian. At sa gabing ito ay magkaroon po kami ng debate. Ang topic po ay limited atonement at ako po yung affirmative. At salamat din sa privilege na sa aking katunggali na isang RCC. At sa gabing ito ay sana maipakita yung katuruan na galing po talaga sa Biblia. Salamat po. Okay, Pastor Arnel mga kapatid, ang ating affirmative. Dako naman tayo sa tututol. Pakilala ka kapatid. Yes, Bro Rush. So maraming pagkakataon na po na tayo po ay naiimbitahan ni Brother Russia sa pakikipagtalakayan sa mga kapatiran nating protestante at isang karangalan na makaharap tayo ng isang pastor. Si Pastor Arnel Clarito, no? Nakalimutan ko yung pinakapilido niya. Yes, pero maraming salamat, Pastor. Ako nga pala si Brother John Ray, co-host po ng Punto por Punto. At ayon kay Pastor na sana mailahad kung ano talaga ang tunay na aral ng banal na Biblia. Kasi in Kawikaan 35:6, sabi ng Diyos, huwag dagdagan ang kanyang salita dahil ito
ay kasinungalingan. So ang mga dagdag na aral, kasinungalingan po yan at hindi po dapat tanggapin. Yan lang, Brother Rasha. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate. At again, ang topic natin ngayon ay patutunayan na limitado ang pagtubos at hindi para sa lahat ng tao. Pastor Arnel, 10 minutes para sa iyo. Your time start now. Okay. Magandang gabi po sa lahat. Sa gabing ito ay patutunayan natin na yung limited atonement ay biblical at tinuturo ito ng Biblia. Sa gabing ito, may 4 na punto ang ating ipapakita para patunayan na yung ating tinitindigang topic ay tinuturo ng Bible. No? So, una, ibigay natin yung definition ng limited atonement. So, limited atonement, the effectual payment of Christ's death was made only for those who had been chosen for salvation before the creation. The elect Jews and elect Gentiles. No? So, itong 4 na punto sa gabing ito, una, the particularity and efficacy of sacrificial blood, the particularity and efficacy of priestly intercession, and the particularity and efficacy of shepherd self-sacrifice, the particularity and efficacy of bridegroom's sacrificial love. So una, the particularity and efficacy of sacrificial blood, like the Passover, sacrificial and the sacrifice offered by the high priest of the Day of Atonement, the self-sacrifice of Christ is intended for and unconditionally efficacious for particular people. For example, in Exodus chapter 12, verse 7, 12-13, Exodus chapter 12, verse 7, 12-13, then thee shall take some of blood and put it on the doorpost and the lintel of the house in which thee eat. For I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and all gods of Egypt. I will execute judgment. I am the Lord. So the blood shall be sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you, and no flame will befall you to destroy you when I strike the land of Egypt. Ayon po sa verse na ito, pinapakita na yung blood ni Jesus Christ ay limited only for the household. Hindi po para sa lahat ng mga tao doon sa Egypt. No? So kaya, makikita natin na kahit sa sacrificial blood ng lamb, no, doon sa Old Testament ay makikita natin limited only for the household. So the sacrifice designed to avert evil, effects were thus restricted to a carefully qualified group within its household. So this does no idea here of an all-embracing sacrifice, but rather one that serve a specific goal for a specific group. So ito rin ang principle na makikita natin kasi dito sa New Testament, kung makikita natin in 1 Corinthians chapter 5 verse 7, Jesus Christ is our Passover lamb. So sa principle na ginagamit na sacrificial blood of the lamb in the Old Testament is limited only for the household. So the same principle na dito sa New Testament, yung atonement ng Passover lamb na si Christ ay intended lamang sa mga particular people. So pangalawa, makikita natin yung the particularity and efficacy of priestly intercession. Like the sacrifice and intercession offered by the high priest on the Day of Atonement, Yom Kippur. The self-sacrifice and intercession offered by Christ is intended for and unconditionally efficacious for particular people. So Hebrews 7,
kung makikita natin 23 to 27, the former priests were many in number because they were prevented by death from continuing in office. But he holds his priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he is able to save the uttermost those who drew near to God through him, since he always lived to make intercession for them. For it was indeed fitting that we should have such a high priest, holy, innocent, unstained, separate from sinner, and exalted above the heaven. He has no need, like those high priests, to offer sacrifice daily, first of his own sin and then for those of the people, since he did this one and for all when he offered up himself. In Romans chapter 8, verse 33 and 34, it says, who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ died is the one who died. Christ Jesus is the one who died, More than that, who was raised, who is at the right hand of God, and who ended in interceding for us. So dito sinasabi na kung saan si Kristo ay namatay, ay patuloy pa rin ang kanyang intercession. So in John 17 verse 9, I am praying for them, the disciple. I am not praying for the world, but for those whom you have given me, for they are yours, all mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them. So hindi lang sa mga disciple, kasi pinapatuloy ni Jesus Christ ang sinasabi niya, bilang high priest na kanyang intercession na hindi lang sa mga disciple doon sa kanyang harapan, kundi pinapatuloy niya in John 17:20, I do not ask for this only, but also for those who will believe in me through their word. So may mga tao na hindi pa nag-believe sa kay Jesus Christ, but still Christ interceding for them. And very clear in this passage that Christ is not or was not praying for the world. So dito makikita natin the intercession and the atonement is identical. So yan po makikita natin na limited yung atonement. Ilang minutes pa bro, Rasya? 3 minutes. Pastor. Ilang minutes pa bro? 2 minutes, no? So the second one, the third is particularly an efficacy of shepherd self-sacrifice. So makikita natin in John 10, 11, 14, 16. So dito makikita natin na sabi ni Jesus Christ, I am the good shepherd, and the good shepherd lays down his life for the sheep. So very specific, mayroong article na very specific po na namatay siya for the sheep. How do we know that the group of people is not Christ's flock? No? So basahin natin sa John 10:25, Jesus answered them, I told you and you do not believe. The works that I do in my Father's name bear witness about me, but you do not believe because you are not among my sheep. So mayroong mga tao na hindi sheep ni Kristo, pero si Kristo namatay sa kanyang sheep. How do we know a group of people is Christ's flock? In verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my Father's hand. So ito po yung pangatlo. Nagpapakita na si Kristo ay namatay para lang sa kanyang mga sheep. Yung pangapat ay ang particularity and efficacy of a bridegroom sacrificial blood. So kung nakikita natin Ephesians 5:25 na si Kristo ay namatay for the church, his wife, the name Ecclesia. So yan po ang ating presentation ngayong gabi na present natin sa 4 na punto na pinapatunayan ng atonement ay limited. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang first presentation at dako tayo sa unang pagtatanong. 7 minutes para sa iyo, Brother Yesomar. Your time start now. Yes, Brother Russia, good evening, Pastor Arnel, no? Ariel, no? Pastor Ariel? Arnel pa rin, Pastor Arnel.
So, ang topic mo, Pastor, is limited only. Yung atonement, ibig sabihin, sino ang hindi kasali dito, Pastor? Yung mga hindi elect na Jews at Gentiles for salvation. Okay, next question. In Next question. Romans chapter 8, verse 34, Jesus died for the elect. Okay. Itong aral nyo na ito, Pastor, tinuro ba ito ng mga apostol or ayon lang ito sa interpretasyon nyo sa Biblia? Tinuturo ng mga apostol at nag-quote ako ng mga verses sa Bible at ipinapakita na sa Bible na very specific, Christ died for the sheep, Christ died for His church, Next question. and Christ died for the Next elect. question. Kung tinuro ito, Pastor, kasi inaffirm mo na tinuro, saan natin mababasa na mayroong apostol, ni isang apostol na nagturo about limited atonement? Pakibigay po yung verse. Okay, Romans 8, 33, 34, no? Walang verbatim na Objection, Mr. Moderator. masasabi na limited atonement. Objection, Time Mr. stop Moderator. muna. Time stop muna. Jesus stop muna, Christ Pastor. died for the Time stop elect. muna. Wait lang, Pastor. Yes. Nadidinig ba ako? Ayan. Yes. Objection muna tayo sa negative. Isang Ano yan? objection ko kasi, Pastor, ang malinaw kasi yung tanong ko sa iyo kanina kung itinuro ba ito ng mga apostol na mababasa sa Bible or ininterpret mo lang. Ang sagot mo kasi, affirmatively, o categorically, Bro, sa akin ka yes, magkapag-usap, bro. yes, Bro Rush, Mr. Moderator, ang tanong ko kasi sa kaganina malinaw kung ito ba ay itinuro ng mga apostol or ayon lang sa kanilang interpretasyon, yung limited atonement. Sabi niya, itinuro talaga at mababasa sa Bible. Kaya tinanong ko kung saan, ibinigay niya Romans 8:33-34. Pero dinugtungan niya na hindi verbatim. Ang tanong ko kasi, yung litra po litra, kasi may categorical kasi yung Mr. Moderator itinuro ba ng mga apostol yan or ininterpret mo lang? Okay. So, nag-object ka dahil sa doon sa paliwanag. Yeah. Brother Arnel, meron ka bang counter-objection doon bago ako humatol? Sige, may konting objection. Sige, proceed lang. Pag sinabing tinuro, kapag tayo nag-interpret ng Bible, kinukuha natin yung intended intention ng author ng Bible. So, mayroon kaming hermeneutics na nagpapatunay na ginagamit namin para makita yung intended meaning. Kaya masasabi ko na tinuro, kaya sinabi ko din na hindi siya verbatim. Pastor, dito sa objection kasi yung sa counter objection lang dun, no? So ganito ang hatol ko, mga kapatid, ayon kasi sa tanong anong talata, at sa akin naman nagbigay naman ng talata si Pastor Arnel, at kahit pa yung patungkol sa letra per letra or not, yung importante kasi sa akin na tanong lang yung anong talata ba, so nagbigay naman. Kahit pa doon sa pagpapaliwanag ay tutol yung kabilang panig. So, tuloy ka lang muna, Pastor Arnel, doon sa talata. Proceed, bro. Pastor. Yes po. Yung Romans chapter 8 ay walang verbatim na nakasulat na limited atonement. Pero yung verse po ay nagpapatunay na si Kristo ay namatay for the elect. So yun po ay magbibigay tayo ng konklusyon na kung saan ay tinuturo ni Paul na si Kristo ay namatay sa elect, at tinuturo ni John na si Kristo ay namatay sa mga sheep, at tinuturo ni Paul na si Kristo ay namatay for his wife, the church. Next question. Okay. Ginamit mo ang Romans 8:33-34. Categorical question, Mr. Moderator. Pastor, sinabi ba dyan na yung elect lamang, may only elect lamang ang tinubos ng dugo ni Panginoong Kristo? Sinabi yan o hindi sinabi? So, hindi sinabi at walang word na only. Pero kung titingnan natin, no, he died for the elect. So, ibig sabihin ng, tingnan natin para Romans 8, no? Next question. Next question.
Running time yan. Proceed. Yes. So, may babasahin ako, Pastor, as a premise, Mr. Moderator, babasahin ko muna, tapos tatanungin ko kung kontra ba ito sa tindig niya. Gagamitin ko ang 1 John 2:2 sa NIV version, Mr. Pastor, ha? Ito ang nakasulat kasi, Pastor, eh. Who will bring any, sa Romans pala to. Wait, dito sa, ito. 1 John 2:2. Ito kasi ang mababasa ng Pastor sa New International Version. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, ibig sabihin sa mga elect, yung sinasabi mo sa Romans 8:33-34 na elect, but also for the sins of the whole world. So yan po ang mababasa sa 1 John 1:2. Question ko, Pastor, kontra ba ito sa pahayag mo na only for the elect ang atoning sacrifice? Kontra ba ito o hindi kontra? Hindi siya kontra. Una, dapat alamin natin yung ibig sabihin ng atoning or propitiation. So, ang ibig pong sabihin diyan ay yung galit ng Diyos ay nawala sa kanila, no? So, yan una dapat natin intindihin. Tapos yung word na sinasabi na Next question. Ay dapat natin Next question na po, Pastor. Next question na. Next question. Ulitin ko yung question ko, Pastor. Sabi mo hindi kontra. Sabi mo kasi only for the church, only for the elect. Ang sabi mo only for the elect. According sa 1 John 2:2 in New International Version, the atoning sacrifice for our sins, not only for ours. Ibig sabihin sa mga elect, hindi lang sa mga elect, but also for the sins of the whole world. Kontra ba ito sa only for the elect mo or hindi kontra, Pastor? Ikalawang pagkakataon. Hindi po kontra, kasi ang word na atoning sa Greek word elastomai, ibig sabihin the wrath of God is expiate. Ang yung word na world dyan ay makikita natin in literary context sa book of John na pinapatunayan niya in Revelation chapter 5 verse 9 na ang world dyan ay from every tribe, nation, and language. Next question. So, next question, Pastor. So, ipipilit mo pa rin yung hindi mo mababasa na doktrina sa Bible na limited atonement. Samantala, dito sa 1 John 2:2 is hindi siya limited kasi not only for ours, ibig sabihin sa mga elect, but also for the sins of the whole world. Ang question ko, ipipilit mo pa rin yung maling doktrina na yan, Pastor, na baliktad sa aral ni Apostol na Juan. Sagot, Pastor. No, hindi ko sinasabi na huwad at hindi rin ito kontra objection, Mr. Moderator. Objection. Time stop muna. Time stop muna, Pastor, ha? Objection, negative, ano yan? Yes, ang question ko, Mr. Moderator, kung ipipilit pa rin niya ba yung kanyang maling doktrina na hindi mababasa limited atonement dito sa litra por litra nating mababasa sa Biblia na ang sabi, yung atoning sacrifice for our sins is not only for the elect but for the sins of the whole world. Ang question ko, ipipilit pa rin niya ba yung kanyang maling doktrina na hindi naman mababasa sa Biblia, Mr. Moderator? Okay, inulit mo lang yung tanong mo, bro, no? Objection kasi. Plus doon pa sa meron kang dinidiin sa huli. Pastor, meron ka bang counter objection doon sa objection niya? Sagutin ko yung sagot niya. Yung tanong niya. Okay, so hahatol mo na ako. Doon sa question na ipipilit mo ba, Pastor, that is a question na nag-a-answer siya ng parang yes or no, or ipipilit or hindi. So, Pastor, pakiklaro mo na yung sagot mo. Yes. Pastor? Yes. Ipipilit ko yung limited atonement, pero hindi ito maling doktrina. Kasi yung pag-intindi natin sa konteksto, kailangan po natin yung application ng hermeneutics. Kaya sinasabi ko ng word na atoning or proposition ni Lascomai, the wrath of God expiate. So kung nangyari yan sa lahat ng tao, so ang tao hindi na mapupunta sa hell kasi nawala na yung wrath of God. So yung word dyan, sa literary context, ang ibig sabihin ay Revelation chapter 5 verse 9. Next question na, Pastor. Pastor, next question, Pastor. Language. Hello, Pastor. Next question. Medyo mahina ba ako kay Pastor? Hindi, malakas naman, talagang maligalig lang si Pastor. Kasi
Proceed lang. Oh, naka time stop naman. Proceed. Yes, Pastor, kasi sabi mo ipipilit mo pa rin. So ito yung sunod ko na tanong. Dahil ipipilit mo, ito bang pagsabi ni Apostol Juan dito na not only, ang ibig mo bang sabihin ditong not only is only pa rin sa'yo? Pastor, yun ang tanong ko. Kasi ipipilit mo, yung pagsabi dito na not only for ours, para sa'yo only lang yan. Contextually, ang sinasabi objection, Mr. dyan ni Moderator. John, Time stop muna. Christian. Time stop muna, objection. Yes, categorical po yun. Kasi sabi niya, ipipilit daw niya yung maling doktrina na yun sa limited atonement. Kaya ang question ko, kasi pinipilit niya, so yung pagsabi ni Apostol Juan na not only for ours, ibig sabihin sa mga elect, ay only pa rin, only pala ang ibig sabihin nun, not only pala sa kanya yon. Categorical question yun, yes or no? So, ang categorical dito, bro, answerable yes yun by yes or no. Yes. So, Pastor Arnel, meron ka bang counter-objection or Anong tanong niya sa yes or no, bro? Rasya, only for elect? Oo, ulitin ko po. Ganito, yung Pastor. tanong Pastor. Kasi hindi clear yung tanong niya. Sige, Pastor. Ganito, Pastor. Ipaulit ko lang yung tanong. Proceed lang, tapos sagutin. Yes, kasi sabi niya kasi Mr. Moderator, i-address ko sa iyo na ipipilit pa rin niya yung maling doktrina na limited atonement. Kasi ipipilit niya, ang tanong ko dito sa 1 John 2:2 NIV version, ang sabi kasi dito, yung not only for ours, yung atoning sacrifice is not only for ours, ang ibig ba sabihin niyan is only. Yes or no, Pastor? Okay, Pastor? Yes. Ang ibig sabihin diyan ay time. only for ours. Time, Pastor. 7 minutes time. Okay, so isang segundo lang yun, Pastor. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. So dako tayo sa kaniyang first negative presentation. Brother Yesomar, your time start now. Yes, maraming salamat Mr. Moderator. Bakit natin tinututulan to mga kapatid? Kasi tinanong ko nga siya, di ba? Yan ba ay aral talaga ng mga apostol or ayon lang sa iyong unawa, Pastor? Aral daw ng mga apostol, kaya inanapan natin siya. Saan sa Biblia na may inaral ang mga apostol about limited atonement? Sabi niya, Romans 8:33-34 na may binanggit doon about elect. O sinabi ba doon, Pastor, na only for the elect? Sabi niya, wala daw sinabi. Di ibig sabihin, ininterpret mo lang yun kasi the Bible does not contradict itself. Kasi dito, literally mababasa natin dito sa NIV version, 1 John 2:2, napakalinaw na not only for the elect, yung atoning sacrifice, but for the sins of the whole world. Kontra yan, Pastor O basahin natin, Pastor Balikan natin. He, referring to Christ, is the atoning sacrifice for our sins. And not only for ours, ibig sabihin yung sinasabing mga elect doon sa Romans 8:33-34, but also for the sins of the whole world. So nasaan ang limited atonement dyan is not only for ours nga Ulitin ko pagpaunawa sa iyo, Pastor. Ang sayo kasi, yung atoning sacrifice only for the elect. Sayo only for the elect. Kahit wala namang mabasa na only for the elect Dito, yung atoning sacrifice ni Christ, not only for the elect, but for the sins, but for the sins of the whole world. So nasaan dyan ang limited atonement, Pastor? Kaya nga sabi ko kanina, mere interpretation mo lang ba yan? O turo talaga ng mga apostol? Sabi mo, turo ng mga apostol, ikontra na nga Tapos tanong ko sa'yo, ipipilit mo pa ba yung maling doktrina na yan, Pastor, kahit na nabasa mo na sa Biblia letra por letra na yung atoning sacrifice not only for the elect but for the sins of the whole world? Ipipilit mo pa rin. Ipipilit mo pa rin, mali na nga Kaya nga tinanong kita sa huli, kung ipipilit mo pa yan, ano bang ibig sabihin ng not only? Only ba yun? Sabi mo only. Saan mo nakita yan? Yung not only is only. Argumentum contra factum non valid. Kasi kontrahan di ba? Kontrahan.
kung titingnan kasi natin ang sinabi ni Apostol na Juan sa kanyang ikalawang sulat, 1:9, ito kasi ang sinabi ni Apostol na Juan, Pastor. Ang hindi sumunod sa katuruan ni Kristo, kundi nagdaragdag pa dito, ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Dagdag yung aral niyo eh. Kasi wala na nga sa Biblia, kontra pa sa Biblia. Isipin mo, Pastor, yung not only, pilit mong ginagawang only, not only na nga eh. Tapos sa'yo only pa rin. Wala man tayong problema na magbigay tayo ng proper interpretation. Exegetically, not eisegetically. Yung sa'yo eisegesis, halatang eisegesis, Pastor eh. Sabi mo kasi, only. Hinanapan kita na saan yung word na only for the elect. Sabi mo, wala. Kasi i-interpret lang natin. Kukontra kasi siya sa 2 John 1:1 na not only for ours. Ibig sabihin sa mga elect. Ang Biblia, Pastor, alam naman natin na yan ay hindi nakukontrahan. At kung babasahin kasi natin ang kaloob talaga ng Diyos sa John 1:29, mga kapatid, napakalinaw eh. Basahin natin John 1:29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan, not for the elect only, sanglibutan nga eh. Sa Greek niyan, cosmos. So, ibig sabihin, buong mundo talaga yan. Kasali lahat ng mga nakatira dyan. Hindi yan sa elect lang yung kaligtasan. Napakalinaw naman dyan. 1 Timothy 2:4-6. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas. Ano daw? Lahat ng mga tao'y mga ligtas. Ibig ng Diyos, lahat ng mga tao, mga ligtas. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kaniyang sarili na pangtubos sa lahat na nagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan. Puro lahat ng sa aral ng mga apostol eh, lahat, kalooban ng Diyos, lahat. Ang sayo naman, may nabasa ka lang na the elect, the sheep, ang sayo, only na yun. Kawawa naman yung mga bata na hindi kasali sa eleksyon. Parang sinabi mo na rin, pati yung mga bata mapupuntang impyerno niyan. Yan pa ang problema sa aral na yan, Pastor. Kasi biblically speaking, ang kalooban ng Diyos for the whole world. No? Basahin natin ang Colossians 1:16-20-23, Pastor. Na yung pagkasabing sanglibutan yan, yung mga tao talaga yan. No? Kasi yung tao, according kay Apostol na Pablo, ginawa para kay Kristo, sa pamamagitan ni Kristo at para kay Kristo. Ginawa ang lahat ng mga tao para sa Kanya. Yun kasi ang mababasa natin sa Colossians 1:16. Basahin natin. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Lahat, Pastor, lahat. Kaya nga sanglibutan eh. Sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang o ginawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, ibig sabihin kay Kristo at ukol sa Kanya. Ukol sa Kanya, sa ibang version nga nito para sa Kanya basahin natin sa Magandang Balita Biblia. Sabi dito, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya, ibig sabihin kay Kristo, at para sa Kanya. Ang lahat para sa Diyos, Pastor. Bakit mo itinatapon yung iba? Yung mga elect lang ang gusto mo. Kaya nga, hindi yan aral ng Diyos at ng mga apostol ang limited atonement. Sa 20 hanggang 23, basahin natin. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos ang lahat ng bagay. So lahat ng bagay, pati mga tao dyan, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. That's 3 minutes. Ang lahat daw ay gustong ipagkasundo ng Diyos sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na iniaalay sa krus.
Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos. Nang gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. So para sa lahat talaga, ay yung pinangaralan ba ni San Pablo na yan ay sa mga ilik lang o 23. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat sa matatag na sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita sa inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipinangaral sa lahat ng mga tao sa buong daigdig. Para sa lahat yung ibanghilyo para sa lahat ng mga tao. Kasi yung sinasabi mong sheep na sinasabi mo, yun yung mga nakarinig. Sabi mo 'di ba sa John 10:27, sa John 10:11, the sheep. Sabi mo, may definite article na the sheep. Sa John 10:27, yung sheep, yun yung mga nakarinig. Isabi dito ni San Pablo, ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. So yung inyong narinig doon ay para yun sa lahat ng mga tao na ipinangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. So yung sinasabi mong sheep na mayroong definite article, tumutukoy yun sa kanyang kawan. Pero yung kung sino yung sheep, indefinite yun. Kaya nga para sa lahat ng mga tao yung kawan niya ang definite. Yung talagang maliligtas. Yung mga lahat ng tao tinatawag sa kaligtasan yan na makapasok sa sheep na iyan ang lahat ng tao. Walang pinipili kasi ang Diyos walang tinatangi. Kaya unlimited or walang limitasyon ang pagtubos ng ating Panginoong Kristo, hindi lang para sa elect kundi para sa kasalanan din ng buong mundo. 1 John 2:2. Diba? Kaya nga sa John 3:16 for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe, ang sino man, indefinite yun ang sino man, indefinite yun. Ibig sabihin, walang tinatangi ang Diyos, kaya ang sino mang manampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ang kaligtasan para sa lahat, hindi para sa mga ilik lang. At malinaw yan mga kapatid, 1 John 2:2, basahin natin uli, kasi ito talaga wala na yung aral nila tibag dito. He is the atoning sacrifice for our sin and not only for ours but also for the sins of the whole world. Maraming salamat Mr. Moderator. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating negative first statement at dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor, your time start now. 7 minutes. Thank you. Magandang gabi, bro. Sino? Somar? Yes po, Pastor. Actually, Pastor, Brother Junry talaga yung pangalan ko. Yung Somar, screen name ko yun sa Facebook, pangalan yun ng anak ko. Brother Junry. Okay. Sige, magandang gabi, bro, Brother Junry. Yes po. Palagi mo, bro, ginagamit yung 1 John chapter 2, verse 2. Basahin ko muli sa New International Version, NIV. He is the atoning sacrifice for our sin, and not only for ours, but also for the sin of the whole world. Ano po ba yung word na atoning sa Greek word? Familiar ba kayo? Natingnan ko parang hilasmos yata. Hilasmos, if I'm not mistaken Hilasmos ba yun? Yes. At ang definition ng hilasmos, dalawa. Propitiation at atoning. So alin man po yan sa dalawa, wala pong contradiction. Kaya nga sa New International Version, ang ginamit dyan, atoning sacrifice. At hindi lang para sa mga elect, kundi para sa kasalanan ng buong mundo na kung saan po kontra sa pananampalataya niyo. Yes pa. So sinabi mo na yung ibig sabihin ng hilasmos na noun ay propitiate or propitiation or atoning. Ano ba bro ang ibig sabihin ng word na propitiation? Yes, sa Tagalog, tinranslate siya as pampalubag loob. Kasi
yung atonement na ginagawa sa Old Testament na kinote mo kaganina sa Exodo, hindi siya kalugod-lugod sa Diyos eh. So hindi nalubag ang loob ng Diyos doon, kaya nga sa Hebrews 10:1, hindi yun na Next question. makakapagligtas. 20 seconds. Next question. So, ang Tagalog na paglubag-loob or propitiation sa English, ang ibig bong sabihin ay nawala yung galit ng Diyos sa kasalanan. Tama or hindi? Wala naman tayong mabasa na nawala ang galit ng Diyos. Ang ibig sabihin, katanggap-tanggap na alay ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi in Hebrews 10:1, hindi kasi tinanggap yung alay dati sa Old Testament. Pero sa Hebrews 10:10-14, sakdal ang kaniyang sacrifice na ginawa yung kay Panginoong Jesucristo. Next question. Kaya tinawag na panglubag-loob yun. Next question. So, dito, ang propitiation, the wrath of God was appeased. So, agree ka ba dito, bro? Yes, according to the Bible. At kontra nga yan sa pananampalataya niyo, Pastor, kasi kapag mag-stick ka dyan, kahit King James Version mo, para sa lahat din. Ang sa inyo kasi limited lang sa mga mananampalataya, sa mga elect. Dyan kasi para sa lahat din. Huwag kang mag-focus sa single na meaning ng appropriation, kundi yung context. Next question. Pero agree ka po nga yung ibig sabihin ng propitiation, yung pampalubag-loob dahil sa kamatayan ni Kristo, nawala yung kanyang galit sa kasalanan? Yes or no? Wala kasing revelation sa Bible niyan, Pastor, sa'yo lang yan. Kaya hindi ko sasagutin literal ba yan o hindi mababasa sa Biblia. Basta yung pagsabing paglubag-loob, ang sa akin dyan, yung dating alay kasi Hebrews 1:1, hindi kinalugdan. So ang kalugod-lugod, ang alay na si Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi yan na, ano tawag sa Tagalog? Next question. Okay, next question. Sige po. Pero ang ibig sabihin ng propitiation sa Greek na yung wrath of God ay nawala dahil doon sa kamatayan ni Kristo. Pero ayaw mo tanggapin ito na objection, Mr. Moderator? Time stop. Objection ng negative. Nagpahayag na kasi sa Mr. Moderator, hindi siya nagtanong. Okay. Meron ka bang counter objection doon, Pastor? Ina-establish ko yung question ko. Okay, so ganito, Ina-establish ko lang Pastor. yung question. Kung magawa ko ng premise sa aking question. Okay, ganito, Pastor. Since hindi ko naman dinig yung buo kung gagamitin mo ba, titingnan natin. Pero si Brother Yesumar, meron pa din karapatang mag-object. Yes. Kung hindi talaga yung premise niya, hindi connected doon sa isasagot mo, itatanong mo, Pastor. So proceed ka, Pastor. Okay. Sige po. So proceed tayo doon sa John 1:29. Ang pagkasabi diyan, behold the Lamb of God takes away the sin of the world. So yung takes away ba ay effectual or provision? Provisional siya, no? Kasi in order for us to be saved or para maging effectual siya, may kondisyon. Manampalataya ka muna, pagkatapos sumunod ka sa utos, tapos manatili. Doon siya i-effect. So, yung pagsabing take away the sins, it's provisional. Ibig sabihin, may kondisyon yun. Ano yung kondisyon? Next question. Manampalataya ka muna. Next question. Okay. So, pag sinabing takes away, ang ibig pong sabihin, hindi pa po nakuha? Yes or no? Doon sa John 3:16, kasi pagpapahayag pa naman yun. No? Objection. Time stop. Objection, affirmative, ano yan? Ang objection ko ay doon sa John 1:29, hindi po sa John 3:16. Okay, Yung so sa talata. Yes. Okay, Sige, Mr. Moderator. Okay, sasagot ako, Mr. Moderator. Wait lang. Pastor Arnel, hindi ko alam kung tapos ka na or hindi. Pakibuo nga yung objection mo muna, bro. Yung objection ko ay doon sa
ang tanong ko sa John 1:29, hindi po sa John 3:16. Sige, yun po. Yes. Okay. So, Brother Yesomar, proceed ka lang bro. I think sasagot ka. Yes, ang sagot ko nga, Mr. Moderator, na direkta ko lang, ang sagot ko ganito ang pinakasagot ko, Pastor. 'Di ba sabi ko nga provisional eh. Tinanong mo ako provisional ba or effectual. Sagot ko provisional siya kasi in order for us to be saved or yung umepekto, kinakailangan nating manampalataya John 3:16. Kasi sa John 3:16 kasi ang sabi, ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. So mayroong kondisyon. Para umepekto, kinakailangan manampalataya. Kaya provisional yung John 1:29. Okay. Just 1 minute. So pag sinabing takes away, ito po ay nawala na o nandyan pa? Nabayaran na, pero yun nga, sabi nga para maging effect siya, you need to believe. Okay? Kung sa baga, nandyan na yung gamot, kinakailangan mo pang bilhin sa butika para mainom mo yung gamot. So, ganun ang proseso nun. Ibinigay na yung gamot, bilhin mo na lang para makainom ka ng gamot. So, yun po ang aking analogy dyan para madali mo siyang maunawaan, Pastor. Next question. Can you give the explanation or definition ng justification by blood at justification by faith? Mr. Moderator, hindi kasi yun ang aming topic. Ang topic is limited atonement, not justification by blood or justification by faith. Kaya okay. Okay, so parang out of topic ito. Yes. Pastor Arnel, read hearing for me po yun, Mr. Moderator, read hearing. Okay. Kasi may objection din ako. Kasi yung justification by blood, atonement yan. So yung sagot na para maging effectual yung atonement sa John 1:29, ang sagot niya is justification by faith. So kaya tinatanong ko ano yung definition ng justification by blood at saka justification by faith. Pero po okay na sa akin. Okay, so ganito. So, since kinukunik mo naman, Pastor, doon sa meron kang gustong malaman, kaya mo tinatanong yan, kahit para sa kabila ay parang hindi ito parang akma, tinatanggap ko pa din yan as a valid question, Pastor. However, Brother Yesomar, meron namang 10 seconds bro. Kung merong problem doon sa tanong, pwede mong ipaliwanag agad. Gagamitin mo ba bro? Sige, tanong na lang niya muli, Mr. Moderator, since tinanggap mo, sagutin ko na lang. Proceed. Pakiulit na lang muna sa tanong, Mr. Moderator. Can you define justification by blood and justification by faith? Okay, hindi ko siya i-define by my own understanding, but according to the Bible, John 10:14, justified tayo through blood. Kung sa baga, pinaging banal tayo, binayaran tayo sa pamamagitan ng dugo. By faith naman, Ephesians 2:8, na sa ating pananampalataya tayo ay naligtas. Time. Yun ang ating definition doon. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate at ako tayo sa ating rebuttal. Mauna dito si Pastor Arnel. Again, sa mga bagong pasok dyan, ang topic natin ngayon ay limitado ang pagtubos at hindi para sa lahat ng tao. Affirmative natin si Pastor Arnel, negative naman si Yesomar. So Pastor Arnel, rebuttal 10 minutes. Your time start now. Yes po. So, patuloy natin tinitindigan yung limited atonement. No? So balikan natin yung 1 John 2:2 na kung saan ay ginagamit ng ating contention na si Brother John Ray. Ang pagkasabi dito ay sa NIV translation, He is the atoning sacrifice for our sins. Who is the Lord Jesus Christ? Atoning means hilaskomai sa verb at hilasmos sa noun, na ang ibig sabihin to appease propitiation to appease the wrath of God. No. Nawala yung galit ng Diyos. So kung ito ay mangyayari sa lahat ng tao, na mawala yung galit ng Diyos, so ibig sabihin hindi nagalit ang Diyos sa lahat ng tao kasi nawala sa lahat ng tao ang
galit ng Diyos. No? At ang world dito ay, ang world na cosmos ay ini-interpret yan according sa context. So pag binigyan natin ng interpretation generally, so magkamali tayo sa ating hermeneutics kasi yung context or passage determines the meaning of the word. And in the immediate context, define the meaning of the word. So ang word na palaging ginagamit ni John, pagdating po sa tinatawag na atonement, ay binigyan ni John mismo ng kanyang interpretation. Dito po sa Revelation chapter 5, verse 9. So ang pagkasabi dito, and they sang a new song saying, "Worthy are you to take the scroll and to open its seals. For you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation." So ito po, sila po pala, ang ibig sabihin ng world na sinasabi ni John ay from every tribe, language, and people, and nation. So yun po. So dito, kung babasahin natin yung verse sa John, parang makikita natin na si Kristo ay namatay para sa lahat ng mga tao. Kasi ang ibinigay dito whole world. Pero contextually, hindi ito ini-isolate yung word, ang word na world, doon sa word na propitiation. Dapat mayroon silang consistency. No? Pero dahil yung propitiation ay hindi po mangyari sa lahat ng tao, kaya yung word dyan ay binigyan rin ni John sa kanyang literary context, nang ibig sabihin from every tribe and every nation. So yun po ang makikita natin, no? Diyan po sa verse na yan. So pangalawa, ginamit ni Brother John Ray yung 1 Timothy, no? Chapter 2, verse 4. Babasahin ko lang. "Who desire all men to be saved and to come to the knowledge of the truth." So dito makikita natin na dapat wag natin i-isolate yung word na all sa lahat ng mga words sa konteksto. No? So dito, kung desire ng Diyos lahat ng tao maligtas, no? So dapat ang lahat ng tao ay magkaroon ng knowledge of truth. So bakit po sa Matthew 13 verse 11 sinabi ng scripture, blessed are basahin ko muna, no? Hindi ko memorize, pero ang sinasabi diyan ay sa mga Pharisee, basahin ko para clear para sa tagapakinig. So Matthew 13 verse 11. So dito makikita natin, "And he answered them, to you it has been given to know the secret of the kingdom of heaven, but to them it has not been given." So kung design ng Diyos, lahat ng tao maligtas, so dapat lahat ng tao alam ang truth. Pero dito, bakit hindi ibinigay sa kanila? Intentionally, hindi binigay ng Diyos. Kaya kung titingnan natin ang konteksto ng 1 Timothy chapter 2 verse 14, balik tayo sa verse 2, "For kings and all who are in high position." So ang all people dyan, ang ibig sabihin ay all kinds of people na kung saan ay accurate doon sa sinabi ni John sa Revelation chapter 5 verse 9, "From every tribe, every language, and every nation." At sinusuport pa yan ni Paul sa may verse 5. Kasi sabi niya, "For there is one God and there is one mediator."
between God and man. So dito ipinapakita ni Apostle Paul na mayroong mediator. So ang mediator ay si Jesus Christ. So ang kanyang mediator ay nagpapangsyon siya as high priest. So kung high priest siya, so ang work ng high priest sa intercession ay identical sa kanyang atonement. So ang tanong, nag-pray ba si Jesus as mediator sa kanyang intercession sa lahat ng tao? John 17:9, He prayed for them, but not pray for the world. Not only to the disciple, but also to those who will believe to the disciple. So makikita natin, kung bibigyan natin ng right interpretation, applyan natin ng hermeneutics, magkamali tayo sa interpretation. So doon, balikan ko yung John 1:29. Napaka-clear po ang sabi, Behold, the Lamb of God takes away the sin of the world. So pag sinabing takes away, hindi po provision yan. Effectual yan. Nangyari talaga sa kanila na wala o kinuha ng Diyos ang kasalanan nila, past, present, and future. So yan ang tinatawag na justification by blood. So ang justification by blood, binayaran ni Kristo ang kasalanan ng elect Jews at Gentiles. Makikita natin sa Romans 8:33-34, binayaran ni Kristo ang penalty ng kanilang sin. That is justification by blood. So itong mga binayaran ni Kristo at God's appointed time, pag dinig nila ng gospel, bibigyan ng faith at sila ay maniwala sa Diyos, yan ang tinatawag na justification by faith. So hindi yan magkahiwalay. Dapat mangyari yan sa isang tao na kung saan ay binayaran ni Kristo. So kung binayaran ni Kristo yung kayong kasalanan, past, present, at future, ano ang reason ng Diyos na yung tao ay pupunta sa impyerno kung binayaran niya yung kasalanan, past, present, at future, at nangyari sa iyo ang tinatawag na propitiation na wala yung galit. So dito makikita natin according po sa ating right interpretation na isa-isa natin yung mga verses, binigyan natin ng meaning ang etymology at binigyan din natin ng history at cultural, yung interpretation natin at ginara natin sa konteksto, tama po ang limited atonement. So yan lang po yung aking rebuttal, bro, Rasya. Okay. I-wait ko na yung time. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa 7 minutes sa second cross ng ating negative. Brother Yesomar ng Roman Catholic Church, your time start now. Yes, maraming salamat Mr. Moderator. So dito ako sa huli mong sinabi mo na pastor na yung John 1:29 is effectual. Sabi mo. Pag sinabi mong effectual, wala nang gagawin, save na agad. Sagot? Thank you. Bro, pakilakas yung boses mo kasi medyo maulan sa amin. Ayun lang. Wala ka bang dyan, pastor? Mo na, Mr. Moderator, yung time kasi sayang. Oo, sinabi ko na time. Pwede kang pastor, pwede kang mag-headset para siguradong hindi masayang yung oras. Baka puro ganyan ang mangyari sa... Wala kang headset? Patay. Okay. Sige. So, Wala. Ulitin ko na lang, Mr. Moderator, wag mo munang Sige, naka-time stop mo na. Time stop mo muna. Kasi yung huli mong sinabi ngayon, pastor, presko pa sa laway mo. Yes, sabi mo kasi effectual yung John 1:29. Narinig mo, pastor? Yes. Kung effectual ang John 1:29, ibig sabihin nagadagad ito nangyari. So question ko sa iyo, dahil effectual ito, wala na bang dapat gawin para maligtas? Oo o hindi? Yes or no? Okay.
I-clarify ko muna yung question. Objection, Mr. Moderator. Clarify ko muna yung Okay. question. Ha? Okay, wait lang. Clarify ko muna yung question kasi nag-mention wait ka lang, ng Pastor, salvation. Wait I-clarify lang, ko Pastor. muna. Ganito. Yung ibig Wait mo lang, bang Pastor, sabihin ng salvation Pastor, wait lang, Pastor. Pastor. ay... Hello, Pastor? Pastor Arnel, nadidinig ako. So ganito, Pastor, Yes, I would yes, like to nadidinig. remind you, Pastor, na magtawag ka lagi ng moderator, ha? At first ko na dinig Sige, dito, sige, sige. nag-object Sige po, yung sige. ating negative. Nahin ko muna. Negative? Ano ulit yan? Yes, kasi ang question ko, Mr. Moderator, categorical. Sabi niya kasi effectual ito. Kaya ang categorical ko, dahil effectual to, mayroon pa bang dapat gawin para maligtas? Oo o hindi? Okay, so Pastor, ready ka na bang mamili or mag-counter object ka muna? May clarification lang sa kanyang word na sinabi na maligtas. May clarification lang, bro. So ganito, sa clarification, Pastor, depende yan sa kabila kung ika-clarify niya or doon pa din siya sa tanong niya, ha? So anong clarification mo, Pastor, sa kabila? Hindi ko i-accept niya muna or hindi. Yes, okay lang. Ano ba yung clarification? Sige, clarify mo, Pastor. Ano mo muna? Sabihin mo muna yung clarification mo. Yung sinasabi mo ba na maligtas ay maligtas una sa bayad ng kasalanan or sinasabi mo na justification na ikaw ay i-deklara na righteous or glorification? Tatlo yung tanong. Ligtas sa bayad ng kasalanan, Okay. or i-declare ka ng justification, or glorification yung ibig sabihin mo na maligtas. Okay, ang clarification ko kasi pag sinabi mo kasing effectual, Pastor, pag sinabi kasing effect, kaligtasan na yon. May epekto na yung kamatayan. May epekto na. So, ligtas ka na nun. Kasi effectual na nga sa'yo eh. So, naligtas ka na. Kaya ang question ko, kasi para sa'yo pala effectual to, ibig sabihin, naligtas ka na kaagad, mayroon ka pa bang dapat gawin o wala na? Yun ang categorical question. Okay. So yun lang yung clarification mo, Pastor. Yes or no daw? Meron ka pa ba daw gagawin? Sige, sagutin ko ng yes or no kasi yes or no yung sagot ko dyan. Kasi sa explanation ko, ma-explain ko yung sagot ko. Pwede Kasi, ba? Ano yung Kasi- sagot na Mr. Moderator? Di ko magets. Pwede daw, sagutin daw niya ng yes or Yes. no. Both. Oo. So, Pastor, yes and no yung sagot mo? Yes at saka no. Okay, proceed, Pastor. Sige. Una, no, sa penalty ng sin. Kasi binayaran na ni Kristos, yung word yan ay takes away. That is effectual. Pag ideklara kang righteous, no, kasi you need faith to justify you and declare you as righteous. Pero yan po ang sagot. Next question. Okay, next question. Medyo nalito ako doon. Pero sige, next question na lang. Dito na lang tayo sa mediator si Jesus. Tapos ginamit mo John 79, no? Na ang ipinanalangin niya yung kanyang mga alagad. Question. Sinabi ba sa John 79 na mediator siya sa kanyang mga alagad lang? Sinabi o hindi sinabi? Sagot? Hindi specific sinabi. Okay. No? Hindi po specific sinabi. Pero sinabi niya diyan na ang kanyang pagka-mediate sa intercession, I pray for them, and specific, I'm not praying for the world. Very clear. At Next dinugtong niya doon sa 20, Okay, next question hindi na. lang sa mga disciple, kundi para din sa Pastor, next mananampalataya. question na, Pastor. Okay. So, ibig mong sabihin, kasi not praying for the world, so ibig mo bang sabihin, ang pinagkasundo niya, hindi ang buong mundo. Yun lang mga alagad niya. Hindi ang buong mundo, kundi yon lang kanyang mga alagad at yung mga tao na maniniwala sa kanya, continual yan sa verse 20. Yung kanyang mga alagad at mga taong maniniwala pa sa kanya doon sa verse 20, hindi sa lahat ng tao, ang kanyang intercession. Okay. Maraming salamat sa pag-affirm na hindi sa lahat ng tao ang pakipagkasundo. Premise mo na, Mr. Moderator,
babasa lang ako ng talata dahil dito ako kukuha ng tanong. Kasi para sa kanya kasi hindi sa buong mundo ang pagpapakasundo sa kamatayan ni Jesus. Yung pag-mediate niya. Babasa muna ako 2 Corinthians 5:18 and 19. Ito kasi ang ating mababasa, Pastor. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin. Question, sabi mo sa Kanyang mga alagad lang ang pagpakasundo. Ayon kay San Pablo, kanino ang pagpapakipagkasundo sa Diyos at sa tao? Sa buong mundo o sa alagad lang? Sa konteksto, ang sinasabi diyan ay kay Paul Objection, at sa Mr. sinusulatan Moderator. niya Stop, time stop muna, Pastor. Wait lang, Pastor. Objection negative. Malinaw kasi yung sagot niya sa akin kaganina, Mr. Moderator, na yung pag-mediate para lang sa mga alagad at hindi sa buong mundo. Yun ang sinabi niya, ang pagkipagkasundo sa kamatayan ni Kristo para lang sa mga alagad at hindi sa buong mundo. Dito kay St. Paul, ang pinapagkasundo ang sanglibutan sa kanya rin. So, ayon kay San Pablo, ang tanong ko ito, ayon kay San Pablo, ang yung pinapakipagsundo, yung pagmimediate ni Panginoong Jesucristo para kanino? Para sa mga alagad lang o para sa buong mundo? Yan ang tanong. Okay, so sa pagpipilian to, Pastor, yung alagad lang or sa buong mundo? Pastor, pipili ka ba or counter objection ka muna? Objection. Okay, proceed sa objection. So i-pause mo muna yung kanyang time para makapagtanong ka siya. Nakapos yan, taga-objection talaga. Ang sinasabi ko doon sa may 79, doon niya kinuha yung continual question niya. Ang sinasabi ko doon sa 79 sa mga alagad at sa mga mananampalataya doon sa 20. Oo. Yun ang pinagkasundo at sa kanila nag-i-intercede si Jesus Christ. So kung agree siya doon sa mga alagad at sa maniwala sa kanya, sasagutin ko ang kanyang tanong. Okay. So ganito, Pastor. Doon kasi sa tanong, ang importante lang sa moderator yung pagpili. Pero kung hindi ka makapili dahil meron kang yung condition na binabanggit mo, pwede kang magpaliwanag agad ng 10 seconds or sabihin mo lang next question. So, pipili ka ba, Pastor, or mag-explain ka agad 10 seconds? Okay, kasi ang pipilian wala sa present ko, 10 seconds. Okay, 10 seconds. Proceed. Counter-object muna ako, Mr. Moderator. Objection yung kaganyan. Okay na. Okay na yun, bro. So, ganito. Sige, ang 10 seconds yung isasagot dito. Proceed ka, Pastor. So, sinabi niyang reconciliation ay sa may Corinthians. No, the reconciliation for the world. Next no? question. Next question. 10 seconds. Next question, 10 seconds. Pastor. Okay, ginamit mo naman nirebat mo yung paggamit ko sa 1 Timothy 2:4 na ang kalooban ng Diyos lahat ng tao mailigtas. Sabi mo, wag i-isolate ang word na all. Tapos ginamit mo ang Matthew 13:11 na sabi mo, intentionally hindi binigyan ng karunungan ang lahat. Ano ang point mo doon, Pastor? Ibig sabihin yung hindi nabigyan ng karunungan ay walang kaligtasan. Yes. Sagot? Yes. Kasi makikita natin dyan, continually sa kanyang explanation, dyan sa may 13 verse 35 to 38, ay may dalawang seed. Good seed at saka bad seed. Yung bad seed ay mga anak ni Satan at yung mga good seed ay anak ng kingdom of light. Yun ang konteksto ng Matthew 13. Next question. Okay, aware ka ba sa divine law, Pastor, about natural law? Na even yung mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos, pwede rin sila maligtas ayon sa divine law na isinulat ng Diyos sa kanilang mga puso to know what is good and what is right. Na even though hindi nila kilala ang Diyos, basta sumunod sila sa kalooban ng kabutihan, maliligtas sila. Aware ka ba doon na may talatang ganun o hindi?
Sa pagsunod ng law ay para sa akin hindi maliligtas yung tao. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay, objection, proceed. Yes, kasi ang question ko is about aware ba siya? Kasi sa kanya ang hindi nabigyan ng karunungan, or ibig sabihin hindi nabigyan ng knowledge about God, hindi nabigyan ng halimbawa yung mga bata, yung mga tribo na hindi nakarinig sa ebanghelyo, ibig sabihin wala nang kaligtasan yun kasi wala silang karunungan about God eh. So ang question ko, aware ka ba na sa mga tao na hindi naabutan ng ebanghelyo ay mayroong tinatawag na law of nature na isinulat ang Diyos sa kanilang puso to know what is good and what is right, na kung susundin nila ang mabuti, mayroon silang kaligtasan? Yes or no? Aware ka o hindi ka aware? Okay, so ganito, ang pagpipilian dito yung aware ka ba or hindi aware. Pastor Arnel, mamimili ka ba or mag-counter object ka muna? Para sa iyo ba bro, ay pasok pa yan ba sa limited atonement sa aming topic or? Pasok yan. Okay, so wait lang sa akin to. So clarification yan, galing kay Pastor. Sa akin, Yes, Pastor, clarification. ginagamit kasi to ni Yesomar sa kanyang pag-negate at dito sa topic. So tinatanggap ko to as pasok sa pinag-uusapan. So Pastor, pipili ka ba or magpapaliwanag ka agad? Sige, 10 seconds bro. Proceed. So para Proceed, sa Pastor. akin yung Time yung good works ay hindi makapagliligtas sa tao kasi yung Next question, 10 seconds. Next question, please. Okay, next question. Okay, umabot ka sa good works. Sabi mo hindi makakapagligtas. Alam mo ba, Pastor, biblically speaking, ang good works makakapagligtas? Alam mo, hindi mo alam? Hindi makapagliligtas. Kasi Objection, kung Mr. Moderator. makapagligtas yung good works, ay hindi na. Time stop muna, Pastor. Pastor, wait lang, Pastor. Objection to sa kabilang panig. Yes, categorical Yesomar, question. ano yan? Categorical question yon. Kasi umabot siya sa good works sa kanya daw. Hindi naman yun ang tanong. Pero ang sabi niya, ang good works hindi makakapagligtas. So, yan ang lumabas sa bibig niya eh. Ang question ko sa iyo, alam mo ba na sa Biblia makakapagligtas ang good works? Alam mo o hindi mo alam? Okay, so alam mo or hindi mo alam yung pagpipilan dito, Pastor? Pipili ka ba, Pastor, or magka-counter object ka muna? Sasagutin ko ng 10 seconds. Okay, so 10 seconds ito again. Proceed, Pastor. So hindi makapagliligtas yung good works kasi yung standard ng Diyos na good works ay Next question. 100%. Next question. Yan po. Nag 10 seconds ka pero sumagot ka pa rin ng categorical. Hindi makakapagligtas. Paano kung hindi pala pwede yung kung mabasa, Master Moderator, no? Bawal yon? Oo. Okay. Basahin ko na lang as a premise, Mr. Moderator, at itanong ko sa kanya kasi sa kanya hindi makakapagligtas. Umabot na tayo sa good works nito eh kasi yan kasi ang sinabi mo. So para lang makontra yung mga mali mong unawa, basahin ko na lang muna as a premise kung hindi ba makakapagligtas ang mabubuting gawa. Basahin ko lang 1 Timothy 6:18-19. Ito kasi ang mababasa natin. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay. Time na. 7 Maraming minutes. salamat. Okay, so dyan nagtatapos Mr. mga kapatid Moderator, ang... ano lang muna, Mr. Moderator, clarification, pati ba yung premise naka-running time siya? Yes, bro. Okay, Yes, okay. bro. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng ating negative sa affirmative. Dako tayo sa ating rebuttal ng negative. Brother Yesomar, your time start now. Yes, maraming salamat. Sorry, Pastor, no, na lalo mong binaon ang sarili mo sa debating ito. Kasi sabi mo, effectual yun. Tinanong kita kung effectual yun, ibig sabihin wala na silang dapat gawin. Sabi mo, umabot ka sa justification or effect na ngayon
ang effectiveness of Jesus dying on the cross is yung kaligtasan. Yun naman ang pinakasinto din doon, kaligtasan eh. 'Di ba? Tapos sa'yo effective na. So kung effective na yun, pastor, mayroon pa bang gawin? Hindi mo masagot eh. Kasi John 3:16 napakalinaw, mayroon pang dapat gawin. O basahin natin ang John 3:16. Ano yun? Pagkamatay, ang lahat ng tao, sitting pretty na lang, wala nang gagawin. Kasi effective na. Kaya nga, provisional yun. Tayong mga tao, may dapat pa tayong gawin para sa kaligtasan na iyon. O John 3:16, basahin natin ano ang wika ng Panginoong Jesucristo dito. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang, may definite article that whosoever, ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, bakit ka pa mananampalataya kung effective na yun? Ano ka ba, pastor? Kaya nga ginamit ko sa iyo yung Ephesians 2:8-9 eh. Sa Ephesians 2:8-9 napakalinaw doon. By grace you are saved through faith and not by your works. By grace you are saved through faith. So may pananampalataya pang gawin. Kaya nga provisional 'yon. At para maging effective 'yon, you need to, sabi ko nga sa iyo kanina sa sagot ko, to have faith and then to do His will and then manatili. Yan ang mga mensahe ng Panginoong Jesucristo para sa kaligtasan talaga. At tinanong kita sa mediator kasi parang inano mo yung ano ko yung paliwanag ko ganina kinontra mo yung 1 Timothy 2:4 na ang gusto ng Diyos lahat ng tao ay maligtas, lahat ng tao So sabi mo, wag i-isolate yung word na all. Gumamit ka ng 13:11 ng Matthew na intentionally hindi binigyan ng karunungan. So tingnan nga kita, ibig mo sabihin yung mga hindi nabigyan ng karunungan, yung mga halimbawa, yung mga batang namatay, walang karunungan yun about sa Diyos. Yung mga halimbawa itong mga tribo na hindi nakarinig sa salita ng Diyos, wala silang karunungan about God, hindi na sila maliligtas para sa iyo. Sabi mo, yes, kasi wala nga silang karunungan para sa iyo. Wala nang kaligtasan yun eh. So tinanong kita, aware ka ba sa Biblia? Mayroong pahayag about sa law of nature na divine law ni God na isinulat sa lahat ng puso ng mga tao na maalaman nila what is good and what is right. Na kapag ang susundin nila ang kabutihan kahit hindi nila kilala ang Diyos, may kaligtasan sila. Kasi nga, na-redeem ng buong mundo eh. Ang mensahe sa redemption buong mundo. Natubos ng ang buong mundo kaya nga hindi limited. Tapos sabi mo kanina, kasali pa ba yan sa topic? Kasali yun kasi sa'yo limited lang. Hindi kasali sa'yo, hindi kasali sa kaligtasan yung walang karunungan. Hindi kasali sa'yo yung mga batang namatay. Walang kaligtasan yun. Against yun sa Bible eh. Tapos sa mediator, napakalinaw sa sinabi mo, pahayag mo kanina, na ang nag-mediate lang ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad kasi ininterpret mo ang 17:9 ng John na nanalangin si Jesus sa kanyang mga alagad. Kaya para sa iyo, hindi nag-mediate si Panginoong Jesucristo sa buong mundo. Yun ang sa iyo. Kaya nga binasa natin ang 2 Corinthians 5:18-19 kung tama ba yung interpretation mo. Mali eh. Mali, kaya nga sabi ko sa iyo kanina, pastor, dapat kapag nag-interpret ka according to the Bible, not according to you. Eisegesis yan. Hindi naman yan exegetical eh. Eisegesis, kung ano yung naunawaan mo, yun ang pinapaliwanag namin sa iyo. Kaya pinapaliwanag mo sa amin. Kaya nung tinanong kita, buhol-buhol ang tanong, ang sagot mo. Kasi wala sa Bible eh. Wala sa Bible. Kaganina nga yung 1 John 2:2, dinagdagan mo na naman. Sabi mo, na wala ang galit ng Diyos. Saan mo nabasa na wala ang galit ng Diyos? Sa Hebrews 10, kapag nagkasala kang muli, galit na galit sa iyo ang Diyos. Ano ba naman, pasok? Kaya nga hindi kita sinagot dyan sa tanong mo ganina. Wala namang revelation na nung namatay si Panginoong Jesucristo sa krus na wala na ang galit ng Diyos. Kasi ang point kasi doon, panglubag loob. Kung titingnan mo kasi ang mensahe ng Hebrews 10:1 down to 9, yung unang alay na ginawa sa Old Testament, hindi naging kalugod-lugod sa Diyos yun.
Yan ang point doon. No, nung si Kristo na ang inalay, naging kalugod-lugod na siya. Kaya kaya ang sabi sa 1 John 2:2, panglubag loob sa Diyos. Yun lang ang sinabi. Huwag mong dagdagan na nawala ang galit ng Diyos. Ibig sabihin, kung magkasala kang muli, hindi pa rin galit ang Diyos sa iyo. Hindi ganun. At ang mensahe ng 1 John 2:2, Pastor, napakalinaw, hindi about sa kung nawala ba ang galit ng Diyos or nalubag ba ang loob ng Diyos. Hindi yun ang pinakamensahe. Ang pinakamensahe doon, balikan natin kasi kontra to sa pananampalataya mo na limited atonement. Sabi mo kaganina, first stand mo, para lang sa mga elect ang pagtubos, yung atonement para lang sa mga elect. Tinanong kita, may nabasa ka ba sa Bible only for the elect ang atonement? Sabi mo wala. O ito kontra to dun sa paniniwala mo eh. O ito ang pinakaminsahe ng 1 John 2:2, hindi about sa nawala ba ang galit ng Diyos or nalubag ba ang loob ng Diyos. Hindi naman ang pinakapunto dyan. Ang pinakapunto dito kung para saan yung atoning sacrifice, para lang ba yun sa mga elect? O basahin natin muli. He, referred to Christ, sabi mo, is the atoning sacrifice for our sin and not only for ours. Ang sayo kasi, only for the elect. Kaya Apostol na Juan, not only for ours, ibig sabihin sa mga elect, but also for the sins of the whole world. Yung lahat ng paliwanag mo kanina sa first stand mo, na sabi mo, mayroon kang 4 na pundasyon, pulpog yun. Sa Bisaya pa, napulpog yun sa talatang ito. Last 3 minutes. Kasi ang sa iyo kasi, Pastor, only for the elect. Biblically speaking, not only for the elect. Actually, Pastor, kanina ka pa nagkontrahan sa Bible. Lahat ng tanong ko sa iyo, kontrahan. Pati yung pag-mediate ni Panginoong Jesucristo para sa iyo, para sa elect lang din, para sa mga apostol lang. Kasi ang konteksto ng 79 ng John, mga apostol yun eh. Mga apostol, sa iyo, sa mga apostol lang. Pero ayon kay Apostol Paul, basahin natin kay Apostol Paul, yung mediation ni Panginoong Jesucristo para lang ba sa mga alagad niya? Baliktad sa iyo eh. O basahin natin dahan-dahanin ko kasi oras ko naman to. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagsundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. So ang ministeryo ng pagkakasundo ibinigay sa mga apostol, pastor. So sorry kung hindi kita pwedeng paniwalaan kasi hindi ka naman isa sa mga apostol. Mas maniniwala ako kay San Pablo na nagsabi, para sa lahat ang papakipagsundo, hindi para lang sa kanila. O ano sabi sa 19? Sa makatuwid bagay na ang ating Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin. Hindi sa kanila lang, Pastor. Kaya nga, kontra yung mga sagot mo eh. Na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pakipagsundo. Hindi sa iyo, Pastor. Sorry to tell, kontrahan ka kanina pa. Mali-mali yung aral nyo. Iwanan mo na yan. Tinanong nga kita ganina, unang tanong ko sa iyo, biblical ba ito, Pastor, or ayon lang sa iyong unawa? Sabi mo, biblical yan. Hinanapan kita. Saan sa Biblia mababasa ng aral ng apostol? Limited atonement. Sabi mo, wala. Pumunta ka sa Romans 8:33-34. O kasi limited atonement ka. Sinabi ba sa Romans 8:33-34 na yung atonement only for the elect? Sabi mo wala. Ibig sabihin, interpretation mo yon. O ano ang sabi ng Biblia about sa mga interpretation? Pinahintulutan ba yan ng Diyos? O basahin natin. Kawikaan 3:5. Pinapahintulutan ba ng Diyos yung mga sariling unawa lang? O ito, basa. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kaya nga ang question ko sa iyo palagi, Pastor, where in the Bible? Kasi although i-interpret mo yan, dapat according to the Bible, not according to you. ICGCs yan, alam natin yan. What is ICGCs? What is exegesis? Kaya, tinanong mo ako kanina. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa
pagtatanong. Second cross ito ng ating affirmative. Pastor Arnel ng Reformed Presbyterian, your time start now. Yes, una pong tanong. Nawala yung camera nyo, Pastor. Sige. So, unang tanong, balikan natin yung John chapter 10. Verse 11, sinasabi dito, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Yes po. So, yung tinatawag dito na the sheep, dahil may article na the, specific ito na group ng sheep or pwede na-include dito sa sheep na kung saan si Kristo ay namatay, yung mga hindi sheep ni Kristo. Paklaro yung tanong, Pastor. Hindi ko nag-gets yung pinakatanong mo. Mr. Moderator, paklaro yung hindi ko nag-gets yung pinakatanong. Sige. Ulit ba yung tanong or may I am the good shepherd. The good shepherd lays down for his life for the sheep. Yung good shepherd, sinasabi dito na namatay siya para sa kanyang sheep. Pag sinabing sa kanyang sheep, ay kasama ba dito yung hindi sa kanyang mga sheep? Kasama ba dito ang hindi mga sheep? So, dyan malinaw na the sheep, so sa kanyang simbahan yan, no, categorically sa kanyang simbahan, pero kung sino yung sheep na yun ang indefinite. Balikan mo sa 9, ano ang sinabi sa 9? Ang sino mang taong pumasok sa akin. So indefinite dito, hindi definite. Yung sheep, tumutukoy talaga yun sa iglesia, pero ang sino mang, hindi yan indefinite. Hindi yan definite, indefinite yan. Next question. Ang article da ba ay indefinite or definite? Definite yung da. Pero yung sino ang papasok sa kaniyang kawan, indefinite. Kaya nga sa 9, balikan mo ang sino mang. Pero 1 John 2:2 nga, Pastor, sabi ni St. John sa 1 John 2:2, not only for ours but also for the sins of the world. Do not contradict the one text to another text. I-combine mo lahat yan kasi hindi lang iisa ang talata. Next question. So, mayroon pang mga tao na wala sa sheepfold. Yes or no? Yes, mayroong tinatawag dyan na lost sheep. Nasabi nga ni Panginoong Kristo, pag nawala ang isa, hahanapin ko yung isa, iwanan niya ang siyam na putsyam. Pero the question is, para lang ba sa sheep niya? No nga. Kasi according kay St. John, not only for the sheep, but also for the sins of the whole world. Kontra yan sa paniniwala mo, Pastor. Kaya next question. So yung hanapin ni Kristo ay yung lost sheep. Hanapin niya ba yung kanyang hindi sheep or yung hahanapin niya yung kanyang sheep na na-lost? Hinanap niya, ayon sa context, hinanap niya yung lost sheep. Pero sabi nga ni St. John sa kanyang sulat, not only for the sheep, but also for the sins of the whole world. Kaya the atonement is not limited. It's for all. Next question. Na may mga tao na sheep ni Jesus Christ at may mga tao na hindi sheep ni Jesus Christ. Yes, pero again, according to St. John, not only for the sheep, but also for the sins of the whole world. Hindi limited atonement kasi for all the whole world nga eh. So again yan sa pananampalataya mo, itong 1 John 22 ang kontrahin mo. Huwag mo nang ipasok yung mali mong unawa sa John 10, 9 to 11. Next question. Okay. So dito tayo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Sabi dito, verse 18 natin basahin. All this is from God, who through Christ reconciled us to Himself and give us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciled the world to Himself. So, ibig sabihin, yung pagkaintindi mo, lahat ng tao na reconcile dahil sa kamatayan ni Kristo. Yes or no?
Hindi yan intindi ko lang. Sinabi talaga ni Apostol Paul na kontra sa'yo kasi sa'yo ang pagpagkasundo para lang sa mga apostol apan kay St. Paul for the whole world. Pinakipagsundo ang sanglibutan sa'yo kasi sa mga apostol lang eh. John 17:9. Mali naman ang unawa mo doon. Sabi ni St. Paul, ang buong mundo ang pinakipagsundo. Sabi niya, kami ang pinakatiwalaan, hindi ikaw, kaya mas maniwala ako kay St. Paul, Pastor. Next question. So ano yung ibig sabihin ng reconciliation na sa Greek ay katalaso? Can you give the definition? Yes, dahil sa kasalanan, nahiwalay ang Diyos at ang relasyon ng tao at Diyos nahiwalay dahil sa kasalanan. Pero dahil sa kamatayan ni Panginoong Jesucristo, na pinagkasundo tayo, yun po ang ibig sabihin ng reconciliation. Mayroon na tayong access sa Diyos. So, yun po ang ibig sabihin yan. Kaya hindi lang sa mga apostol, but to all, according kay St. Paul. Next question. Next question. So sinabi mo nang ibig sabihin ng reconciliation na hiwalay yung relasyon ng mga tao dahil sa kasalanan, dahil sa kamatayan, nagkaroon ng reconciliation. So ibig sabihin, yung lahat ng tao ay mayroong relationship sa Diyos. Yes or no? Before sinning. Mayroong relationship before sinning. But after sinning, nawala na eh. Objection. Time stop. Objection. Yes nga yung sagot ko. Yes nga before sinning. Oh, wait lang bro. Objection. Okay. Hindi ko narinig yung yes. Categorical yung sagot ko, bro Rasya, na yung i-clarify ko yung tanong ha. Yung pagbigayan ng meaning ng reconciliation, una, yung tao ay nagiging enmity at nawala yung relationship o friendship. So dahil sa kamatayan ni Kristo, nagbalik yung relationship ng tao sa Diyos. So, ang tanong, lahat ng tao ay may relasyon ba sa Diyos? Yes or no? Yes nga ang sagot ko before... Okay, Mr. Moderator. Okay. Ang sagot ko nga categorically yes before sinning. Kasi in Isaiah 59 to malinaw kasi dito, pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan o kasalanan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ang siyang nagpakubli sa kaniyang mukha kaya hindi niya kayo makinig. Kaya dahil sa kasalanan, nawalay ang relasyon ng Diyos at ng tao at naibalik yon sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Kaya ang sabi ni St. Paul, for all ang pakipag-reconcile, hindi sa mga alagad lang. Next question. Last 1 minute. So, anong relationship na nambalik sa Diyos at sa tao? Nagiging relasyon ba na sila ay anak na ng Diyos at Diyos ay nagiging ama? Or sila ay nagiging sheep ng Diyos at yung Diyos ang kanilang shepherd? Yan ba ang ibig sabihin ng relationship na nambalik sa Diyos? The relationship according to John 1:12, yung mga mananampalataya, yung tinawag na anak, no, binigyang karapatan maging anak niya. So sa pananampalataya natin, doon tayo na-reconcile. Kasi nga, ayun ang purpose ng mediation niya eh. Panampalataya mo kay Kristo, na-connect tayo ngayon sa Diyos. Kaya nga, we need religion because religion means relationship at doon natin yan matatagpuan. Next question. So, ibig sabihin, lahat ng tao, dahil sa kamatayan ni Kristo, ay nagiging anak ng Diyos. Yes or no? Ang lahat ng tao nagiging anak ng no. Kasi, according... Time. 7 minutes time. Pero, hindi ba kailangan sagutin yung Mr. Moderator? Okay na yan. 7 minutes running time talaga yan. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross. So, dako tayo sa final conclusion. Mauuna dito si negative, mahuhuli si affirmative. So, mga kapatid, final conclusion sa pagiging negatibo na ang limitado ang pagtubos at hindi para sa lahat ng tao. Brother Yesumar ng Catholic, 5 minutes. Your time start now. Okay, maraming salamat Mr. Moderator. So ang conclusion natin mga kapatid, expect na natin na hanggang sa final conclusion ni Pastor, wala pa rin po siyang mabasang limited atonement. Actually, kanina pa nagiba ang kaniyang mga stand, no? So for the sake of arguments, patuloy pa rin ang talakayan nito. Pero kanina pa po nagiba ang kaniyang stand, no? Isang talata lang ginamit, 1 John 2:2
the atoning sacrifice is not only for the elect but also for the whole world. Doon palang bagsak na ang doktrina nila. At yung sinabi niya na kailan naging na-reconcile ang tao, lahat ba ng tao tinawag na anak? Hindi, kasi nga ang sagot ko nga sa iyo kaganina, pastor, hindi yan effectual, provisional. 'Di ba? Ikaw lang naman ang naniniwala na effectual yan eh. Hindi nga effect agad kasi nga kinakailangan mo pang manampalataya. O John 1:12, ano ang sinabi sa John 1:12? Paano ka magiging anak? Oh, datapot ang lahat walang ano yan, walang exemption diyan. Sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak. Kaya hindi nga effectually provisional. Pero ang ating kasing topic dito, Mr. Pastor, yun bang limited atonement ba ang pagligtas na para lang sa mga alagad? Mali. Kanina ka pa kanina ka pa nalugmok sa putik sa mga pinapakita ko sa yung talata na hindi talaga mga ilik lang. Kahit balikan pa natin to ng 100 times ang 1 John 22 sa New International Version. Pastor, magbasa ka kasi ng ibang Biblia, puro lang kasi kayo King James o sa New International Version. The atoning sacrifice for our sins, not only for ours, ibig sabihin sa elect, but also for the sins of the whole world. Yan, pastor, hanapan mo ng paraan paano mo makontra yan. At kapag nakontra mo yan, ang kinontra mo ang salita ng Diyos. So, hindi ka sa Diyos. Yun ang sinabi ni St. John sa 2 John 1:9 na ang hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo, kundi nagdaragdag pa dito ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Hindi ka na nagpapasakop sa Diyos kung hindi mo paniniwalaan ang aral ni Apostol na Juan about atoning sacrifice. Ano yung aral ni Juan, atoning sacrifice? The atoning sacrifice for our sins, not only for ours, ibig sabihin sa mga elect, but for all the sins of the whole world. Kaya nga sabi ko sa iyo, pastor, hindi talaga limited. Kasi kahit pa hindi mananampalataya, may kaligtasan yan. According sa law na ibinigay sa kanila ng Diyos, isinulat sa puso. To know what is good, what is right. Yan po ang divine law, natural law na ibinigay ng Diyos sa lahat ng tao sa kanilang mga puso. Malaman nila ano ang mali at ano ang tama. Na kapag sumunod sila sa tama, kahit pa wala silang kaalaman about sa Diyos, makatanggap sila ng kaligtasan. Kaya tinanong ko sa iyo kung alam mo bang talata na yan eh. Romans 2:13, 14, 15. Paliwanag ko sa iyo, pastor. Kaya mali-mali yung aral nyo. Kasi hindi nyo kino-contextualize ang Biblia. Magbabasa lang kayo ng isang talata tapos ito ang kahulugan, ito ang kahulugan. Dapat according to the Bible ang explanation mo, hindi according to you. Eisegesis yan, hindi yan exegesis. Romans 2:13 to 15. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos. Ano daw? Hindi ang tagapakinig ng kautusan. Ibig sabihin, hindi ang mga tupa ang maging ganap sa harapan ng Diyos. Hindi lang sila, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay ariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kahit hindi sila nakatanggap ng kautusan, pero kung ano yung alam nila na tama, yun ang kautusan na ibinigay ng Diyos sa kanilang sarili. Ang tawag dyan, yung isinulat sa puso, sa 15, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso. Yung sinasabi ko sa yung natural law na isinulat ng Diyos sa lahat ng tao to know what is good, what is right. Na kapag sinunod nila ang good, kahit na hindi nila kilala ang Diyos, may kaligtasan sila. Na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. So ibig sabihin, hindi talaga limitado lang ang kaligtasan sa mga elect. Kasi nga, ang pagtubos for all the whole world, natubos na ang lahat. Ngayon, yung mga hindi nakakaalam sa Diyos, kahit hindi nila kilala ang Diyos, pero sumunod sila sa right law, yung law na ibinigay ng Diyos sa kanila na sundin ang tama, may kaligtasan yun. Kaya nga mga kapatid, the salvation is not limited, but for all. Maraming salamat. God bless all. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. Dako tayo sa final conclusion ng affirmative sa kanyang pinatutunayan na limitado lang ang pagtubos at hindi para sa lahat ng tao. Pastor Arnel ng Reformed Presbyterian, your time start now.
So magandang gabi po sa lahat at sa ating contention. No? So naririnig ko sa kanya yung word na contextual. So salamat na na-mention niya yung word na contextual at yung exegesis, no? Hindi po eisegesis. So dito bibigyan natin ng isang paglalahad. No? Yung tinanong ko sa kanya kung ano yung ibig sabihin ng reconciliation doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19, sabi niya nabalik yung relationship. Kasi noon, dahil sa kasalanan, nawala yung relation ng tao sa Diyos. So ang tao nagiging enmity. No? At tinanong ko kung anong relationship, sinabi niya, ang pagkaanak ng Diyos. Pagkaanak sa Diyos. So yung tinanong ko na lahat ba ng tao, kasi sabi mo ang world dyan ay lahat ng tao, so kung pagkaanak dyan ang sinasabi na na-reconcile yung relationship, so ibig bang sabihin, lahat ng tao ay anak ng Diyos. Gumamit siya ng John chapter 1 verse 12, ang sino man manampalataya ay magiging anak ng Diyos. So ibig sabihin, hindi lahat. Pero sa kanyang statement na dahil sa kamatayan, ng tao ay na-reconcile sa Diyos at nagkaroon ng relationship ng pagkaanak. So yan po ba ang tinatawag nyo na contextual interpretation? No? So dito, pinapahayag natin, binibigyan natin yung etymology ng word at ini-interpret natin according sa context. At ulit-ulit niya sinasabi yung 1 John, yung 2 John, 1 John 2:2, na not for ours only but also for the world. So I already explained na yung word dyan na atoning or propitiation sa Greek word ay hilamos, to appease the wrath of God. So kung ang lahat, yung wrath of God ay na-appease sa lahat ng tao, so malaking problema yan. At si John mismo nagbigay ng konklusyon kung ano talaga yung ibig sabihin ng world na sinasabi niya in related to atonement. Diyan natin makikita sa Revelation chapter 5 na sinasabi ko from every tribe, nation, and language. Pag sinabing every tribe, nation, and language, hindi po. Ayon sa konteksto, hindi po lahat ng tao. So diyan ay pinapakita na si Kristo ay namatay sa mga tao from tribes, nation, and language. So yan ang ibig sabihin ni John pag ginagamit niya yung word na world. So doon sinasabi niya na yung John chapter 1 verse 29 ay hindi po effectual. Kine-claim ko naman yung ibig kong sabihin na ang effectual dyan ay justification by blood. Binayaran yung kasalanan effectually. Pero hindi pa nangyayari yung justification by faith. Dahil mayroon ng Diyos na appointed time na sila ay manampalataya kasi binigyan sila ng faith na sila ay manampalataya at doon mangyayari ang justification by faith. So magkaiba yung justification by faith at justification by blood. So effectual kasi ang pagkasabi takes away the sin of the world. So that is justification by blood. Na nawala na yung kasalanan ng tao na intentionally sa kanyang atonement, past, present, and future. Kung nangyari yan sa lahat ng tao, so ibig sabihin, past, present, and future, binayaran na ni Kristo effectually yung kasalanan ng tao at wala na magpupunta sa hell. Yun po ang clear na tinitanaw natin pag sinabing contextual. So ako pa ngayon, ang sinabi mo na hindi nagpo-contextual, pero binigyan natin ng contextual na interpretation. So dito pinapatunayan natin na si Kristo ay namatay para sa elect Diyos and Gentile, para sa sheep, John chapter 10, para sa kanyang wife, sa may Ephesians chapter 2 verse 22,
chapter 5 verse 22, no? At Time. okay, diyan lang po nagtatapos. Magandang gabi at salamat Okay. po. So dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Reform mga kapatid versus dito sa Catholic. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating audience, sa lahat ng nanonood, sa lahat ng platform ngayon. Unahin natin si Pastor. Pastor, salamat ko muna. Magandang gabi at sa aking contention si Bro John Ring. Yeah. Atin John Ring, no? John Ring. Opo, Pastor. At sa atin moderator na si Bro Russia at sa Panginoon sa maginoong debate ngayong gabi. No? Salamat kay Bro John Ring na walang ad hominem. No? Salamat bro sa professional na debate at healthy debate. Salamat po. Okay, syempre kay Brother John Ray. Maraming salamat Mr. Moderator. Siyempre una sa Panginoon natuloy pa rin kahit na hindi na sana matutuloy kasi hindi pala nakahanda si pastor kasi akala niya hindi ako, no? So nahilot na ituloy na lang kasi maraming nang naabala. Kaya maraming salamat pastor sa oras, sa pagpahintulot na maituloy ito at isang karangalan po pastor na makaharap ka po at sana maraming natutunan ang nakikinig sa atin, no? Nasa kanila naman ang kumula sa atin at napaka-healthy po ng ating pong discussion. Sana naging fruitful para sa iba. Yun lang, maraming salamat and God bless po sa lahat. Okay, Russia TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at lahat ng naniniwala pa din sa atin mga kapatid. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa mga debatista na nakikita nyo mga kapatid at pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran ng aking platform mga kapatid at lahat ng kondisyon ng mga debatista. So mga kapatid, please subscribe yung aming YouTube channel Russia TV at yung aking Facebook, paki-follow na lang ako. At yun, this is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Maraming salamat Okay. Bro Rush. Pastor, Bro. maraming salamat.